the Lord. Here we go. Are you ready? Places far above all principles. Good morning, Philippines! Good morning, world! Good morning, Metro Manila! And good morning, Metro Cebu! Welcome to our financial education study. And this is a continuation of our financial education that I started last week. Tapos po nating pag-aralan tungkol sa pangungutang, interest, ang nakaraang pong linggo. And I'm happy to announce that hundreds and hundreds of people in the Philippines and around the world have watched our video. Marami po ang nanood. And I'm sure marami ang naliwanagan, marami ang natuto, at marami ang naturuan natin ng matalinong pag-ngutang or borrowing money wisely. I call this Christian financial education. And this is your servant, God's servant, Dr. James Lopez, currently student of Harvard, USA, also the president of Jesus Still Heals, Worldwide Healing Ministries, and the president dean of the Masters Online Seminary. At ngayon pong Miyerkules ng umaga, if you are new to our YouTube channel, I want you to click now the red subscribe button and click the notification bell as well. So every time we upload videos like this one, you will be notified right away. We have a new uploaded video. Alright? Marami po tayong i-upload na videos ngayong buwan ng May, June, July. Mga videos na tunay na makatutulong sa maraming tao financially, physically, and of course, spiritually. Alright. So if you're ready this morning, I am ready. At ang ating pong tatalakayin, ating pag-aaralan ay another lesson about finances. And I'm sure many of you have already heard about this. Ating pong mga kababayang Pilipino. At ito po yung ating salawikain na nagsasabing ubos-ubos biyaya pagkatapos ay nakatunganga. Yan po ay, kung i-Englishin po natin yan, sa English yan po ay spending all of your money and then you are left with nothing. So, gastos, no? Halos gastos yung lahat. At pagkatapos, walang matitira sa kanila. At ang tinutukoy po rito na problema ay alam natin lahat, yan po ay overspending. Sobrang paggastos ng pera. And overspending
o yung sobrang paggastos ng pera, yan po ay dahilan kung bakit maraming Pilipino ang naghihirap at marami rin ang nag-struggle financially dahil sa kanya ganyang habit, dahil sa ganyang kultura, dahil sa ganyang pananaw o salawikain. Alright? So, yan po ang ating pag-aaralang mabuting sa umaga ito. So, makinig po ang lahat at unawain natin lahat ang ating pag-aaralan. Alright? So, napakalaga nitong paksang to. Ubos-ubos biyaya. Pagkatapos, tunganga. Maraming ganyan, no? Pagkatanggap ng sweldo, alam mo, sinong milyonaryo, kanga nila, one day millionaire, yun, gastos nito, gastos doon. Kaya, kanga nila, kinabukasan, ayan, nakatunganga, walang pera, ubos ang pera. Dahil sa tinatawag na overspending. Or in other words, our financial experts called it living beyond your means. No? Yung mga nabubuhay, tapos sa kanilang mga gastos, sobra-sobra pa sa kanilang mga natatanggap na pera. For example, maraming ang gastos magastos sa more than 20,000 a month, samantalang ang sinisweldo ay wala pang 20,000 or more or less than 20,000. And yet their expenses, pagka kinuwenta nila, ay sobra pa sa 20,000. So, mas marami silang ilalabas sa pera kaysa sa pumapasok na pera. And no wonder they are struggling financially. And many of them are poor. So, ito pong habit na ito o kultura nating mga Pilipino ay talagang masasabi ko pong frankly speaking, boldly speaking, ito po ay foolishness. No? There is a foolishness in these Filipino proverbs or kultura natin. No? Isipin nyo, uubusin mo yung biyaya na nasa iyo at pagkatapos wala na. Wala na matitira sa iyo. Wala ka na. Ha? Wala nang matitira sa iyo. Kaya yun. Kaya anong kasabihan? Nakanganga. Kinabukasan. Marami tayong narinig ng ganyan, no? Sabi nila, kasweldo lang natin kahapon. Ngayon, wala na tayong pera. Pagos na yung pera natin. Parang kanga nila dumaan lang daw sa kanilang mga kamay. Bakit hindi nyo tanungin ang inyong mga sarili? Bakit nangyari gano'n? Paano nangyari yun? And of course, ang sagot po doon ay overspending. Overspending. Mas maraming perang lumabas kaysa pumasok. Kaya, ganon ang inyong financial status. Ay nakabasa na ng mga nobela ng ating pambansang bayani
si Dr. Rosa Rizal at nabasa niyo yung kanyang ah, famous na novel, No Limit Tangere. Sa No Limit Tangere po, chapter 1 ay sinulat niya ang isang kultura nating mga Pilipino. At yun po yung tungkol sa mahilig tayo sa mga handaan. Sa paghahanda, no? For example, pag fiesta, o kaya pag may binyag. Yan. At dyan na nga pumapasok yung ubos-ubos biyaya pagkatapos nakanganga o tulala. Dahil sa ang sabi nating kayabangan, no? Pride ng marami sa ating mga kababayan, kahit walang pera, kahit walang ipon, kahit magkanda utang sila. Basta makapaghanda lang sila, iba nga, magaro pang handa, pagka piyesta, pagka binyagan, kahit walang pera o savings. Kaya pagkatapos noon, kinabukasan, ayun, walang natira at baon pa sila o meron pa silang maraming utang. Yan po yung kultura o habit ng marami sa atin, ano? Makababayan natin. They live by that Filipino proverb o salawikain. Sabi ng iba, they called it one day millionaire, no? Pagdating ng pera, whether galing sa sweldo or whether galing sa napalalo ng pera, whatever, nakatanggap ng pera, malaking halaga ng pera, ang nasa isip, gastusin natin lahat. Enjoy natin lahat. Without considering what will happen next. Kaya yun, ang nasa isip lang, ika nga nila magyabang, mag-enjoy sa kanilang kalayawan kahit mawalan sila ng pera o mabaon sila sa utang. And I did a research along this line at yan din po yung masasabi nating how many Filipinos value their money. Yang kasabihan na yan, ubos-ubos biyaya pagkatapos nakanganga o nakatulala pagkatapos. No? So, ito pong culture natin na ito yung habit natin na ito, mga panahon ni Dr. Jose Rizal, sinulat niya po ito sa chapter 1, No Limit Tangere. Kaya, mula noong panahon ng Kastila, hanggang ngayon, ito po ay masasabi nating habit na ng marami sa ating mga kababayan. At hanggang ngayon, maraming ganyan, no? Ubos-ubos biyaya, pagkatanggap ng sweldo, pagkatanggap ng bonus, pagkatanggap ng pera, ayun, waldas dito, waldas doon, gastos dito, gastos doon, labas ng pera dito, labas ng pera doon, hanggang wala na matira. Kaya ika nga nila kinabukasan, wala na, no? Nakanganga na. At yung iba, luhaan. Dahil wala na silang pera. At mayroon pang mga utang. So,
Ang ating pong papaksain or we're gonna discuss this morning, paano tayo makakalaya, paano natin mapagtatagumpayan ang bagay nito sa ating pananalapi, no? How we gonna overcome or be free from this kind of foolishness when it comes to our money? So again, gaya po na ginawa ko last week, I will share biblical teachings and also I will share tips or advices from our financial experts, how we can overcome, how we can be free from this foolish habit of overspending, or in other words, living beyond your means. Sobra-sobra pa yung mga gastusin mo sa pumapasok na pera. Gaya nga ng binanggit ko kanina example. Ako po yung nag-minister sa BPO, sa mga call center agents. At marami akong alam tungkol dyan. Minsan, ang mga call center agents, sumisweldo ng 20,000 or more than 20,000. Pero marami din sa kanila, ang kanilang lifestyle ay masasabi nating very high, no? And there are times they're spending 30,000, more than 30,000, whereas they are just getting more than 20,000. So you see, they're getting more than 20,000 and their expenses are more than 30,000. So that's a clear example of overspending or living beyond your means. Kaya hindi ko mo mataas ang sweldo mo, I'm speaking to those who have a high-paying job. Hindi ko mo malaki ang sweldo mo, meron ka lang masasabi nating financial freedom. Kahit malaki ang sweldo mo, kung hindi ka marunong mag-manage ng finances mo, kahit maraki pa yung sinusweldo mo buwan-buwan, pero mas malaki yung mga nilalabas mong pera kaysa pumapasok na pera, I'm telling you, hindi rin kayo makakapag-enjoy ng tinatawag na financial freedom. Because, again, you are overspending or living beyond your means. And it goes not only to many call center agents, to those who are living lavishly. It also goes sa mga masasabi nating mga construction workers, mga iba pang workers natin, kasi sa ating mga workforce, ng iba't ibang klaseng trabaho. Pero yun nga, kung gumastos, sobra-sobra sa kanilang mga monthly income. And they are trying to maintain a high kind of lifestyle na masyadong magarbo at magastos. At sabi ko kanina, dahil dyan, marami po ang nag-struggle financially. At hindi lang nag-struggle, marami rin ay in the, masasabi nating, poverty level. No? So, anong dapat natin gawin? According to our financial experts, common sense, you must live within your means. Or in other words,
your expenses, monthly expenses, must not exceed your monthly income. Kaya nga yung iba talagang they are following budgeting, tight budgeting, no? They know how much money they are getting every month, and they know how much money they must spend every month. So to live within their means. And they avoid overspending that will put them in a financial hardship. I can say marami sa atin we experience that. Ako mismo, I can say I experienced that. Pagka sobra-sobra yung gastos ko, sobra-sobra yung gastos sa pumapasok na pera, talagang, of course, problema ka dyan financially, no? Dahil sobra yung mas sobra yung lumalabas sa pera kaysa mapasok eh. So, the wise thing to do is to control our spending, to live within our means, at ika nga nila wise spending, not foolish spending. So, yan po yung ating tatalakay ngayong umaga ito. And again, this is in line with our ongoing, I call it Christian financial education. Last week, we discussed about getting into debt wisely. This time, we're going to discuss about spending, budgeting, and avoiding overspending, or must live within your own means so you can enjoy financial freedom, financial stability. Dahil po, again, kung kayo ay sobra-sobrang gastos nyo, kayo rin po ang magsasuffer niyan financially. Sa akin pong pag-meditate, pag-iisip tungkol sa subject nito, dalawang bagay lang tinuturo at pinapakita sa akin ni Lord. If you do it right, you're gonna enjoy it. If you do it wrong, you're gonna suffer for it. If you manage your finances well, you will enjoy it. If you do it with wrong management, without management, you're gonna suffer for it. And that is the truth of the matter. Kaya, napakahalaga talaga, I came to the conviction na hindi lang mga people of the world, even Christians, people in our churches, must learn and must master financial management. How to handle your money wisely, biblically, and intelligently, at hindi foolishly. Mapakristyano ka man o hindi ka mapakristyano, nagcha-church ka man o hindi ka nagcha-church every Sunday, pagka tamang paghawak mo ng pera, may enjoy mo yan. Pagka mali ang paghawak mo ng pera mo, you're gonna suffer for it. Mark my word. Alright. So, yan po ang ating magandang pag-aaralan ngayong umagang ito. So, marami po akong sinulat dito sa aking teaching notes na I want to share this morning. Again, we're going from biblical to secular teachings, coming from the Bible and coming from our financial experts. First, let's go from biblical teachings, and then we'll go to
secular teachings or teaching from our experts. Ano ba ang sinasabi nila pagdating sa overspending or living beyond your means? Well, una po, tingnan natin ang sinasabi ng Bible. I think it was yesterday, I was reviewing a lot of verses in the Bible that talks about money or finances. Uulitin ko po itong statement na to for the information of everyone. I think narinig nyo na to, pero I will repeat it again to refresh our memory. Ano po yun? Did you know that the Lord Jesus Christ taught a lot about money? Did you know that the Bible from the Old Testament to the New Testament teach a lot about money and possessions? And some even claim that the Lord taught about money more than He taught about heaven and hell. Alam niyo ba yun? Na napakaraming tinuro si Lord at ang Biblia tungkol sa pera. Nakakala niyo ang Bible ay puro tungkol lang sa spiritual, tungkol lang sa Diyos at walang sinasabi tungkol sa pera? Again, masasabi ko po ulit, mali kayo, no? Napakaraming sinabi ng Bible pagdating sa pera, pagdating sa possession, pagdating sa mula Old Testament hanggang New Testament. Isang famous po dyan ay yung alam natin lahat. For the love of money is the root of all evil. Yan po ay galing sa Bible. Hindi po galing sa mga secular books yan. It came from the Bible itself. And that is, we know, 100% correct. Love of money, hindi po money Liliwanagin ko ulit. It's not money per se, but the love of money. Okay? So, maraming tinuro ang Bible. And going back to what I just mentioned a while ago, I was really, sabi kong, shock o medyo nawindang ako, no? Dahil nabasa ko, I think nabasa ko na to, no? Pero nabasa ko ulit, merong verse ng Proverbs na totoong-totoo, hindi lang sa panahon ni King Solomon, hanggang sa panahon natin. At ito po ay ginagawa ng maraming tao. Tatawa ako, natutuwa ako kasi I see the greatness of the Bible. I see the greatness of this book. Kaya mali po yung mga nagsasabing the principles written in the Bible are outdated or obsolete and not applicable in our postmodern times. I beg to disagree. Tayo po ang mali, hindi ang Bible. Ano po yung sinasabi kong verse sa Bible sa Proverbs? Ito po yun. Ready na po ba kayo? Ang nakalagay ay, there are people who pretend to be rich when they have nothing, and there are people who pretend to be poor when they have everything. Wow! Nasaan po nakalagay yan? Nasa book of Proverbs po yan. Proverbs 13:7. Mga kawian, Kapitulo 13, talatang 7. Ano pong ibig sabihin nito, Dr. Lopez?
Hindi po ba nangyayari yan sa panahon natin ngayon? May mga tao nagpe-pretend na mayaman, tawag nila mga social climbers. May mga taong nagpe-pretend na mayaman, pero sa katotohanan, walang-wala sila sa kanilang mga buhay. At meron namang mga mayayaman talaga, pero nagpe-pretend na puro. Totoo po yun. Ako mismo nakita ko yan one day eh. Nasa loob ako ng isang bangko. I think ako ay nagde-deposit sa aking bank account. At may pumasok sa bangko. Isang lalaki na kung titingnan mo gus-gusin, ano? Hindi mo isipin na mayaman. Pero nung nagpunta na sa teller at may mga kausap ng mga manager ng bangko, milyon-milyon ang pinag-uusapan. Pero pagdating niya at pagpasok niya sa bangko, hindi mo mahalata na siya'y mayaman. Malamang po, nag-iingat siya. For security reason, di siya nagpapakitang mayaman siya. Whereas maraming mahirap, pag pumunta ng bangko, akala mo mga milyonaryo. Kung tutuusin, wala namang mga malalaking halaga sa kanilang mga bank account. Nakita niyo po ba yung punto na sinabi ko dito? Iyan po yung nakasulat sa Bible. See? The Bible knows it more than you know it. Because the Bible is God's revealed word. Yan yung kanyang salita na inihayag niya at nasulat sa libro na tinatawag natin ngayong Biblia. Ano pong kaugnayan niya sa ating topic ngayon? Di ba? Pag bumalik tayo sa liwikain natin, ubus-ubus biyaya pagkatapos sa katunganga. Di ba ganyan ang attitude at behavior ng marami sa atin? Akala mo maraming pera. Akala mo milyonaryo kung maghanda. Pagkapunta ka nga, minsan sa pestahan mga gagarbo ang mga handahan dyan. At yung mga naghanda, nagpe-pretend, nagyayabang, ang marami silang pera kaya naghanda sila. Yun pala, ang totoo, pinangutang lang. Wala naman talaga pera. Di po ba yan ang sinasabi ng verse kanina? Nagpe-pretend, parang mayaman, pero wala naman. At mayroong mga mayayaman talaga, nabanggit ko na po yung isang video ko no? For example, hindi ko pinopromote yung mga Chinese Filipino. I'm not promoting our fellow men who are Chinese. Pero tingnan nyo yung mga Chinese natin kababayan. Marami dyan, mga milyonaryo, mayayaman. Pero tingnan mo kanilang lifestyle. Simple lang. Ika nga lang isa kumakain lang yan ng mga lugaw, no? At mga simpleng pagkain. Samantalang marami sa atin. Hindi naman mayaman kung ano-ano mga magagarbong klaseng pamumuhay at pagkain. So, ang result po niyan, pag ganyan ang lifestyle mo, o ganyan ang way of living mo, malamang sa malamang, mag-overspending ka. Because you're trying to keep that kind of high level of lifestyle. So, very striking talaga yung binasa ko kaninang verse sa Book of Proverbs. kaya nung ito po yung nabasa ko, nireview ko,
Napa-OMG talaga ako eh. Oh my God. Isn't it true? Hindi ba yung totoo sa panahon natin ngayon? Even in spending, may mga tao, akala mo, mayayaman kung gumastos. Yun, pero wala namang pera. Yung iba nga, nangungutang just for the sake of it. No? Kaya nga ng mga Amerikano, just for the heck of it. Yan. Para lang magmukhang, ah, ah, kumbaga, mataas ang status nila sa society. Naalala ko tuloy yung isang binalita sa ating paboritong night news, sa ating paboritong channel sa TV. Itong lalaking ito, nagpapanggap na mayaman. No? Mga sasakyan niya, mga high-end. Ha? May mga bodyguard pa. Kung saan mga 5-star kumakain. Yun pala, wala naman. Scammer. Nanloloko lang at nagnanakaw ng pera ng maraming para lang mapangtusto sa kanyang maluhong pamumuhay. So, kasi I hope you're getting the point I'm saying here. So, talagang kailangan nating pag-aralan mabuti ito. Mapagtagumpayan, o maiwasan. So, dito po sa ating lesson this morning ay ating pong pag-aaral mabuti paano natin ito maiwasan, paano natin ito mapagtatagumpayan. Again, coming from the Bible and coming from our financial experts. Even our financial experts will tell you, avoid it. Will advise you, don't do it. Because you will suffer financially when you overspend or live beyond your means. Simple lang naman di ba? Hindi mo kaya financially. Bakit pinipilit mo? Ha? Yan ang simpleng katanungan Kung hindi ka mayaman, huwag kang mabuhay ng gaya ng mayaman. Okay? Simple as that. Kaya kung gusto mong mabuhay ng mayaman, magpayaman ka muna. Para you have the resources to be able to live that kind of lifestyle. Hindi yung nabubuhay ka para mayaman, pero wala ka namang resources. Kumbaga, you're just trying hard. Just to impress! Just to impress! Impress others. Sa salita natin para lang magyabang sa iba. Na? Yan nga yung problema natin sa ating mga maraming kababayan Lalo nakikita natin yan pagka piyesta, pag may handaan, pag may binyag, pag may kasalan, wala namang ipon, wala namang pera, kahit maganda utang-utang, mabaon sa utang. Basta makapaganda lang ng mga rubok. Katuwiran nila, minsan lang naman ito. Tama, minsan lang. Pero nagpag-isip niyo po ba kung ano yung kayang kaharapin pagkatapos niyan? Anong harapin niyo? Baon sa utang. Kaya meron tayong mga naririnig na ganyan istorya. Nagsimula sila sa kanilang mga tinatawag na buhay asawa daw. Yun. Nagsimula sa utang, baon sa utang, ayun, hanggang sa kahuli-hulihan,
baon sa utang. At nangako pa, hindi tayo mangungutang. Bolero eh. Maraming bolero at maraming bolera. Yan. Hindi rin mangungutang. Yun. Kabaon-baon sa utang. Para lang, just to impress others. Again, nung binubulay-bulay ko po to, sila ang pinapakita sa akin ni Lord. It's nothing but ayabangan. Pagyayabangan. Na wala naman dapat ang pagyabang. No? Maraming ganyan eh, no? Alam natin yan sa ating lipunan. Kayabangan lang. Puro kayabangan. Just to impress others. Just to impress yung babae na kanilang nililigawan. Just to impress yung lalaki na nanliligaw sa kanila. No? Just to impress yung mga kamag-anak nila, yung mga kapitbahay nila, yung mga kasama nila sa trabaho. Kahit mangutang, mabaon sa utang. Basta makapagyabang. Kaya nga, masasabi ko ng prangkahan, that's foolishness. Hindi po yan wise. At masasabi natin walang intelligence sa ganyan. After ka lang sa kumbaga heat of the moment o panandalian lang, pero yung long-term consequence or results hindi mo na iniisip. At ganyan ang masasabi nating problema sa ating maraming kababayan. Alam niyo, nakakalungkot pagka nanood tayo ng TV, nanood tayo ng mga balita. No? Marinig natin, makakita natin, marami tayong mga kababayan na bubuhay sa kahirapan. Poverty. That is one social issue. Pagka kayo po nag-aral ng sociology sa college, that's one major social issue. At maraming studies, maraming research about poverty, poverty alleviation, paano magiging laya ang isang tao sa kahirapan, sa poverty. Kaya lang nga po, isang problema sa atin, ayan, ganyan, no? Meron tayong ganyang mentalidad, meron tayong ganyang habit, meron tayong ganyang paniniwala. Ubus biyaya. Pagkatapos, nakanga o nakatulala. O, sabi ng mga call center agents, luhaan. Dahil kinabukasan, wala ng pera. O, utang na naman. Bakit? Pag sweldo, gastos dito, gastos doon, Starbucks dito, restaurant doon, punta sa travel dito, punta sa hotel doon, bili ng gadgets na to, bili ng gadgets na yan, etc. etc. See? Unwise spending. Overspending. Ayan. Kaya, ayan, kaya nila, sabi nila mismo, luwaan. O, nakanganga. Dahil wala nang natirang biyaya. Alright. So, ano po ba ang sinasabi ng Bible tungkol sa overspending? Nag-isip ako kanina o kahapon ng mga biblical illustration that shows the horror, no? Parang kang nanonood ng horror movie nito eh. Kasi horror talaga yung resulta nito eh. Pagka hindi ka marunong mag-manage sa finances mo eh. Ano pong isang example? Isang example. Siguro, narinig nyo na yung story ni Prodigal Son. Diba? Sa Bible.
Alam natin lahat yan. The story of the prodigal son. That's an example of, alam niyo ba yun? Yung ginawa niya? Ubos biyaya. Kaya pagkatapos, nakanganga. Let me remind you of that wonderful, famous story. Siya po ay tumanggap ng mana sa kanyang tatay, no? Dalawa silang magkapatid, so tumanggap siya ng mana sa kanyang tatay. Siyempre, pag sinabing mana, well, kahit sa panahon natin ngayon, pag mana, ibig sabihin, malaking halaga yan, no? So, tumanggap siya ng malaking halaga ng mana. At pagkatapos niyang tumanggap ng malaking halaga ng pera, basahin niyo po sa Gospel ni Luke, nasa Gospel ni Luke yan. Pagkatapos niyang matanggap yung malaking pera, ano sabi? Pumunta siya, nagpakalayo-layo siya sa kanyang tatay, nagpakalayo-layo siya sa kanyang pamilya. At ito po ang masanglap. Inubos niya yung kanyang mana. Sabi nga sa Bible, sa riotous living or a wild living sa Ingles. Ibig po sabihin nun, gaya ng ginagawa ng marami ngayon pagka maraming pera. Yung mga lalaki, actually kahit hindi lang mga lalaki, mga babae na rin ginagawa ito eh. Pagka maraming pera, ayun, ng babae. Inubos niya yung pera niya sa pang-babae. Ginamit niyang word po doon ay pangapatutot. Alam niyo po yung mga patutot sa Bible sa Tagalog, sa English yan, prostitute. Ibig sabihin, yung pera ng tanggap niya sa mana niya, inubos niya sa pagkuha at paggamit ng mga prostitute. Tingnan niyo ang ginawa ng lalaki niya. Kaya sabi sa Bible, isang araw, walang natira. Ubos. O hindi po ba illustration yan ng ubos-ubos biyaya? Pagkatapos, matindi nga po yung nangyari dito eh. Pagkatapos niyang maubos yung pera niya, ano nangyari? Basahin niyo po sa Luke chapter 16. Wala na siyang pera, makinig po kayo mabuti, wala na siyang pera, wala na siyang makain, wala na siyang trabaho, kaya naghanap siya ng trabaho, at ang natagpuan niya pong trabaho, alam niyo kung ano? Talagang very humiliated yung taong doon. Pinapakita ng Bible yung humiliation ng isang taong foolish kagaya nitong lalaki ito. Anong nangyari? Naghanap siya ng trabaho. Ang nakuha niyang trabaho, tagapagpakain, tagapag-alaga ng isang baboy. At hindi lang yun. Wala pong nagbigay sa kanya ng pagkain. Kaya ang kinain niya, alam niyo na, yung kinakain din ng mga baboy. Oh my God. See the humiliation, the ruin of this foolish man who spent all he had, ubus-ubus biyaya, kinabukasan. Hindi lang siya tulala, nakanganga. Talaga pong kaawa-awa siya. Isipin mo yun, walang taong nagbibigay sa'yo. Wala kang pera, everything, wala. Dati kumakain ka ng masasarap na pagkain, isang araw, pinakain mo na lang pagkain ng baboy. Hindi po ba kalunos-lunos yan? That's a biblical picture, illustration
of someone who foolishly spent all that he had and nothing left. Kaya nung ako'y nag-isip, anong magandang illustration sa Bible na kawikaan sa liwikain natin ubos-ubos biyaya pagkatapos nakanganga o tulala. Ang dumating sa akin ay nakita ko po itong prodigal son. At hindi lang po yan. Again, marami sinasabi ang Bible tungkol sa pera. No? Makinig kayong mabuti at mahalaga itong pinag-aaralan natin. Ano pong sabi sa Bible? Again, kukunin po natin sa Book of Proverbs. Dahil sa Book of Proverbs, medyo God's wisdom yun. Kaya nga, Proverbs, wise sayings, coming from King Solomon with God's wisdom. Alam niyo ba nakalagay dito? Sabi dyan sa Book of Proverbs, those who live in pleasure, those who love to drink and live in pleasure will become poor, will never get rich. Ayan. Yan po yung mga taong yan, mahilig sa kalayawan, mahilig sa mga gastusin, puro gastos dyan, gastos dito, at hindi man iniisip yung kanilang magiging kinabukasan. Ang nasa isip lang, may pera tayo ngayon, busin natin, enjoy natin. At yun, katapos, wala. Kangay lumaan. Nakanganga. So, again, ito po ay dapat nating iwasan, dapat nating mapagtagumpayan. Dapat wise ang ating spending. Dapat we are spending, living within our means, and we are controlling our spending. Hindi tayo, ika nga nila ubos-ubos, biyaya, pagkatapos, wala na, no? Iniisip ko nga to kahit sa anggulo nyo tingnan, isipin nyo, ngayon mag-isip kayo, habang nakikinig kayo, nanonood kayo, isipin nyo itong mabuti. Isipin nyo yung words, ubos-ubos biyaya, pagkatapos, wala. Kahit sa anggulo nyo tingnan yan, wala kayong makikitang wisdom dyan, wala kayong makikitang katalinuhan dyan. Isa lang talaga makikita nyo dyan kung kayo ay tama yung pag-iisip nyo, gaya ni Dr. Lopez. Isa lang po makikita nyo dyan. That is nothing but foolishness. Without wisdom, without intelligence. Again, iwasan po natin yan. Huwag nating gawin yan. Huwag nating ipagpatuloy na gawin yan. If you are practicing it, stop practicing it. Stop it. Avoid it. You change from being foolish in your spending to being wise in your spending. Kaya nga nila you become a better person from being impulsive buyer
to a wise buyer. Alam niyo po ba, financial expert din natin, nagtuturo, nag-advise against impulsive buying. Sa article na binasa ko, pinag-aralan ko, ni-research ko, talagang binanggit niya ng tahasan yung kilalang online shopping platform. Binanggit niya talaga sa article niya. At sinabi niya sa kanyang article, huwag kayong mga impulsive buyer. Nakakita lang kayo ng mga sales sa ganyang online selling platform. Mag-spend kayo agad ng pera. Tapos, eventually, you will realize, hindi naman nagagamit. Ayun, nandun lang sa tabi ng bahay. So, ano nangyari? Hindi lumabas yung pera mo na hindi naman dapat lumabas. Yan yung sinasabi nila na you buy only what you really 100% needs. Hindi yung akala mo needs. Akala mo needs, akala mo lang. Pero hindi naman pala needs. Gusto mo lang. You just want it. But it's really not a need. Get the point? So, ano po ang ating magiging conclusion at ating application pagdating sa ganitong klaseng pag-spend ng marami sa ating mga kababayan? Well, isa lang naman po ang lesson dito, no? Again, this is included in our Christian financial education. Kung gusto natin talagang mag-prosper financially, kung gusto natin talagang magkaroon ng financial freedom, kung gusto talaga natin hindi tayo nahihirapan pagdating sa ating mga kaperahan, it's time to discipline ourselves, to control our spending. Ginamit ko po yung word na discipline. No? Mahalaga kasi dito yung discipline, yung humility, and wisdom. Yan po tatlo na yan. Wisdom, dapat wise tayo. Discipline, dapat may control tayo sa sarili natin at sa pag-spend natin. And, of course, humility or simplicity. Kaya nabanggit po natin kanina, marami naman talaga gumagawa nito, kaya abangan lang yan. Tagapin man nila yan o hindi. Kaya nila, the truth hurts. Mahalaga po yung wisdom, discipline, control, and humility or simplicity. Before I end, let me clarify some things. Hindi ko po tinuturo, hindi po nagtuturo si Dr. Lopez na you don't enjoy your life. You don't enjoy the events in your life, like your birthday or like your wedding. Don't misinterpret me, okay? I'm not promoting we call that tinitipid mo yung sarili mo. Hindi po yun ang sinasabi ko dito. Gumastos kayo kung meron kayong resources and it is within your resources. Okay? Hindi po ako nagtuturo na you deprive yourself of enjoyment. Sabi nga sa Bible, dapat good stewards tayo, faithful stewards of every money that the Lord is giving to us. Hindi po natin i-waste
Huwag nating sayangin sa mga walang kapararakang pagyayabang at paggagastos. Ha? Hindi tayo binibigyan, pinagpapala ni Lord just to waste it. Pagka ganyan kayo, sabi nga ng isang lingkod ni Lord sa States, baka mamaya isang araw na lang, makita niyo yung mga sarili niyo. Wala na kayong tinatanggap ng blessing kay Lord. Why? Kasi nakita ni Lord, they're not good stewards. They're just wasting. And you're not wise stewards of God's blessing. Right? So maraming po salamat sa lahat ng mga nanood sa atin muli sa umaga ito at manonood ng video ito. Share this video teaching to others. Lalo na po mga guys, mga kapatid, lalo na yung mga taong kilala nyong kanganil Action Aksaya. Ganyan ba yung cartoon na si Action Aksaya? Huh? Wasting of resources. Ang mga kilala nyong ganyan ang ugali, ganyan ang pananaw, ubod biyaya. At hindi iniisip yung kinabukasan. Oh, share niyo po to. Ha? I-share nyo sa mga magagastos, sa mga nag-overspending, sa mga nakikita nyong magarbo mamuhay. Yun naman, yun pala, living beyond their means. Kala mo, kaya ng resources nila yung lifestyle nila, hindi naman pala. Oh, sabi nga, they're just trying hard. Ano sabi sa movie? Trying hard, copycat. Hindi naman totoo. Ano lumalabas? You're just nothing but a pretender. A social climber who is a pretender. Prangkahan po akong magsalita. I don't like people who are pretenders. Na mayayabang, pero wala naman. I would rather like people who are honest to themselves. Kahit walang may pakita yan, kahit walang ihanda yan, kahit walang may pakita yan. At least, they're honest. They are humble. And they are wise. No? Kaysa pretender. Kayo po ba gusto niyo pretender ang kasama niyo? Of course not. So, again, lagi po sinasabi, i-share po natin ito, i-share natin ito. Lalo na doon sa mga taong alam natin kailangan ng ganitong mga teaching. Overspenders, living beyond their means, mga mayayabang, at kung ano-ano pa. Dapat makalaya sila sa kultura na yan, sa liwikain na yan, ang mapagtagumpayan po na doon. Alright?